binanatan po ni dating Senador Antonio Trillanes itong si dating Vice President at ngayon ay Mayor Leni Robredo. Ngayon, pakinggan natin yung banat ni Senador Trillanes para marinig nyo po at bibigyan natin ng reaksyon. Ito po. Nga sinasabi ko sa 2028, I'm not inclined to support Leni because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Yun po yun. Oo nga, you made some headlines for saying that, Senator, no? I mean, and you were also, I remember, quite vocal nung dinalo ni Vice President Sara, si former VP sa Naga. We talked to you back then as well. Describe this friendship for me. I mean, like, all politicians are friends naman. Magkakakilala naman lahat ng politicians. But how deep does this friendship go, do you think? Palagay ko malalim. And in fact, we have aside dun sa mga sinight ko na historical mga incidents na yan, ito, no, up to now, si Mayor Leni has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. Ni Leni, pero she's quiet. So yan yung po yung banat ni dating Senador Trillanes dito kay Mayor Leni Robredo ng Naga, no? Medyo mabigat nga ito, no? Sinasabi ni Trillanes na si Leni daw at si Sara ay may malalim na pagkakaibigan kasi tinanong siya, no? Ano yung uri ng pagkakaibigan ni Leni at ni Sara? Sabi ni Trillanes, malalim. So, close friendship pala, no? Deep. Ngayon, isa sa mga sinasite ni Trillanes, yun niyang si Leni ay in-entertain si Sara, no? Parang pinatuloy sa bahay nung dumalaw si Sara Duterte sa Naga City nung Peña Francia Festival. At ito nga, mukhang sa tingin ni Trillanes ay tahimik si Leni Robredo tungkol sa issue po ng impeachment ni Sara. Hindi nagsasalita. So, yan nga, alam natin si dating Vice President Leni, talagang ito'y mukha, simbolo, masabi simbolo at mukha ng oposisyon, ng pink movement na talagang sinasabi nga, malaking boses ito, no? So, ba't nga ba nasasabi ni Trillanes to, anong mangyayari sa oposisyon, sapagkat talagang maliwanag yung sinasabi ni Trillanes, ang susuportahan niya ay, kung sakali, si Risa Hontiveros, hindi si Leni. At dito sa interview na ito ng One News, I think sa Channel 5 ito, no? Sinabi din ni Trillanes na talagang, ito, mga bomba kasi ito, no? Bomba itong mga sinasabi ni Trillanes. Ito daw si Leni Robredo at itong si Bam Aquino, sinabihan daw sila na kung mananalo si Leni sa pagka-presidente nung nakarang halalan, ay hindi nila kikilalanin ng ICC, hindi sila papayag na si Duterte ay maaresto ng ICC. Yun daw, ayon kay Trillanes, ang posisyon ni Leni Robredo at ni Bam Aquino. So nakakalungkot. Anong una nating reaksyon? Nakakalungkot ito, no? At tingin ko hindi naman sinungaling na tao itong si Trillanes. Kasi yan mga inside information niya yan. Tayo kasi nakikita natin yung kawalangyaan talaga ng mga Duterte, di ba? Kailangan ng katarungan ng bayan. Pero yun nga, kung ito'y tungkol sa politika, ang aking masasabi mga kabunyog, pwede naman kasing i-promote ni Trillanes si Risa Hontiveros kung yun yung gusto niya, na okay din naman sa atin yun kung si Risa ang ilalaban sa 2028, pwede namang i-promote yan ni Trillanes nang hindi binabanatan si Leni. Pwede naman yun, no? Joselito Partosa wants to join you in the video. Salamat po.
Si Roselito Partosa, nanonood si Roselito Partosa. Kayo, anong masasabi nyo dito sa mga banat ni Trillanes kay Leni Robredo? Ito ba'y dahil sa frustration? Tingin ko naman po, bakit naman mapoprostrate si Sentry? Naipakulong naman niya na si Duterte dyan sa ICC. Hindi pa nga po nakakalaya si Duterte. O nakikita ba ni Trillanes na talagang talagang malakas pa si Sara Duterte? Ganun ba 'yon na pagdating sa 2028 talagang mamanukin talaga ni Trillanes si Risa Hontiveros, hindi si Leni. Mayroon pa siyang mga sinabi dito sa interview. So tayo naman walang fake news, ano? O di ba si Roselito Partosa, shout out po, ingat lagi, sabi ni Racy Yanilla. Salamat ha. Racy Yanilla. Taga saan kayo, no? O Tor Quaresma, good evening Sir Kulex, watching from San Francisco, California. At bukas po August 6, suportahan niyo ang Bunyog ha. Kabunyog Tor Quaresma at mga nakikinig sa atin, meron po tayong rally sa harap ng Senado, alauna ng hapon bukas, August 6. Makikita-kita tayo sa Film Center. Marcha papuntang Senado. Kakalampagin natin ang Senado, no? Sa impeachment ni Sara Duterte, no? Sir Jimmy De Vera nanonood sa atin. Good evening, Secgen Kulex Soliman. Salamat, Sir Jimmy De Vera. Dante Burak, dapat gayahin na lang nila si Mark. Tahimik lang. San Juan City po, sabi ni Racy Yanilla. Tulungan mo kami dyan, Racy Yanilla, mag-organize ang Bunyog dyan sa San Juan City. So anyway, Cynthia Manalo nanonood. Good evening po, Sir Kulex. Nonoy Agudelo nanonood. Salamat. So balik na tayo sa ating topic. Ito nga, ewan ko kung ba't bigla-biglang bumanat si Trillanes kay Leni Robredo. Dahil ba gusto ni Trillanes na medyo dapat maging vocal o dapat nagsasalita man lang si Leni sa mga issue, especially impeachment. Kilala naman natin talaga si Sentry. Talagang ito, sagad-sagad to na anti-Duterte. Kagaya din natin. Talagang from the start, talagang anti-Duterte itong si Trillanes. Talagang buhay niya na siguro yung itiniya niya dyan, ano? Sa paglaban sa mga Duterte, no? At tayo naman humahanga dito kay Trillanes. Kaya lang, yun nga, ang comment natin, pwede naman na lang sana niyang ma-promote si Risa Hontiveros kung yung nakikita niya na talagang mas matapang si Risa kay Leni, kung ganun nga ang comparison. Tayo naman susupport din dyan kay Risa kung sakali. Ang Bunyog, oposisyon tayo, di ba? Doon lang tayo sa totoo, sa tama. Pero, yun nga, pwedeng i-promote si Risa, patampukin si Risa Hontiveros, which is matino naman talaga si Risa, no? Matino at ginagawa yung trabaho at matapang, nang hindi naman binabanatan si Leni. Pwede naman yun di ba? Ngayon, wala namang statement si Leni na tatakbo siya ng 2028. No? Kaya nga, nakakalungkot. Ito pa po yung part ng interview ni Trillanes sa One News. Magandang marinig natin. O anong masasabi ninyo, ha? Kaming mga Bicolano, Leni kami. Oo. Sabi naman ni Trillanes, malakas na boses talaga si Leni, no? O Hontiveros ako bilang Pangulo, sabi ni Kini Ron. Ramon Escandor Estoperes. Dahil nga po sa dalawang senador na nasa kaalyado ng majority. Si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, ano? Ako kasi ang tingin ko dito talaga, gustong ibauna ni Trillanes ang mga Duterte na hindi na makabalik sa pwesto, Which is ganun din naman tayo, tayo sa Bunyog. Ako po, sinasabi ko talaga, mahirap na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Kaya, hindi lang tungkol sa politika, hindi po. Yung tama't mali na talagang ang dami nilang atraso sa bayan. Diba? At garapal talaga, no? Yung ginagawa. So, yun po. Sabi ni Ernesto Rosario, frustration kasi hindi kinuha ni Leni si Sentry as her VP. Sentry political career is almost over. Laging talo siya. Pati Magdalo, di ba?
Pati Magdalo talo din. Pakita ng resibo si Sentry. Tingin ko naman hindi dahil sa politika, hindi naman dahil sa talo ang Magdalo o talo si Sentry. Tingin ko mas gusto siguro ni Sentry talagang palakasin yung laban. Para talagang itong mga Duterte ay hindi makabalik sa kapangyarihan. At nakikita ni Sentry talaga si Leni Robredo ay isang malakas na boses. Sinabi niya yan sa interview eh. Kaya lang yun nga. Tingin ni Trillanes, magkaibigan si Sara Duterte at si Leni. Nasa tingin ko naman po, sa opinion ko, ako, personal opinion ko, mukhang hindi naman. Masyado lang talagang sibil at courteous itong si Leni Robredo. Pero sabi nga ni Trillanes, nung pumunta si Sara Duterte sa Naga, pwede naman na hindi niya harapin yan eh. Hindi naman kailangan bastusin, pero hindi niya kailangan harapin. Ito po yung interview pa ni Trillanes, pakinggan natin. Tapos yun na nga, yung binisita doon. Alam nyo, based sa information namin, yung pagbisita doon sa Naga, ano yun maagang, na-set yun. Hindi naman yun yung 30 minutes na short notice. Kumaga, naman tayo, ginagawa tayong parang bata. Alam natin yun. Tapos talagang hinos niya. And ako, bilang insider doon sa mga pink, talagang alam namin na may mga ganun sila nagalaw. Yun na nga, biruin nyo, si Kiko Pangilinan was prevented from going up to the stage, sa Pangasinan. Kami, na-dismaya kami noon, ba't may mga ganitong laro? Yung pala, para ma-accommodate nga yung Rosa na grupo, kasi they were hoping sa Mindanao magro-Robredo Sara yung mga tao. Yun yung binibenta sa kanila. So, ganun. So, yan yung sinasabi ni Trillanes pa. Yung pagdalaw daw ni Sara doon sa Naga, set up daw yun. Hindi daw yun bigla-bigla. So, yun nga, ang mga parang resibo ni Trillanes. Pangalawa pa, may sinasabi si Trillanes na kasi si Kiko Pangilinan yung vice president na kandidato ni Leni, no? Sa yung katandem ni Leni, as vice president si Kiko Pangilinan, hindi daw pinaakyat sa stage sa Pangasinan. Kasi parang ang dinadala yata doon, Robredo for president, Sara Duterte for vice president. Kumbaga, mix Rosa, Robredo, Sara. Matindi itong mga revelasyon ni Trillanes. Kaya, pero ito sana hindi na lang nasasabi, no? Kasi, ano pa bang sa akin pong pananaw? Alam ko, hindi naman sinungaling na tao si Trillanes, pero tingin ko wala nang pangangailangan na sabihin pa yan eh. Kasi politika yan eh, tapos na yan. Di ba? Ganun talaga yun, mahirap na lahat ng mga nangyari nung nakarang eleksyon ay bubulat-latin pa. Di ba? Ang mahalaga ngayon, yung issue ng bayan kay Sara Duterte, yung confidential fund, di ba? Yun ang mga kailangan panagutin eh. Pero bakit nga ba biglang inatake, no? Masabi, inatake ni Trillanes si Leni. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot yan. Di ba? Jet Arcega, go Bunyog. Kaya tayo sa Bunyog, kung tayo lang masusunod, gusto natin magkaisa ang lahat eh, no? Yan, iba-ibang grupo. Lahat tayo, hindi hiwa-hiwalay ang pagkilo, sama-sama, di ba? Gusto natin sa Bunyog magkaisa lahat. Di ba? Kaya tayo, okay tayo sa lahat ng groups eh. Basta yung katulad natin ng prinsipyo. Mapa-Leni man yan, mapa-Pink yan, mapa-Dilawan yan, or kasama natin mga makabayan, not dems, mga progresibo, ang Bunyog, progresibo rin. Okay sa atin, basta yung pinagkakaisang issue ay, sang-ayon tayo at doon tayo nag-agree. Sa issue ng bayan, hindi naman sa mga personalidad. Kaya itong nangyayaring banat ni Trillanes kay Leni, unnecessary ito. Kumbaga para sa akin, hindi ito nakakatulong. Although hindi ko, kumbaga, dapat nga lalong ipakita ng oposisyon yung pagkakaisa. Kung tahimik si Leni, okay, tahimik siya, di tanggapin natin na ganun. Ang mahalaga tayo, nagsasalita tayo, kung tahimik siya, hindi naman natin siya mapipilit. Meron siyang sariling dahilan, may sarili siyang strategy, tactics, na nasa isip niya kung paano
kung paano ba ilalaban yung mga prinsipyo, di ba? Kanya-kanya yan eh. So hindi naman po pwede na ito yung ating paraan ay kailangan ganun din yung iba. Tingin ko yung kay Trillanes kasi mukhang talagang agitated na siya sa mga Duterte. Sa sobrang gusto niyang durugin to mga Duterte, natatamaan po talaga sila Leni Robredo na binabanatan niya, no? Which is nakakalungkot yan. Wag lang manalo mga Duterte, sir, sabi ni Ash Brown. Oo nga eh. Dapat Pinklawan, Makabayan versus Evil. Opo, tama ka dyan, Kabunyog Jet Arcega. Hindi lang Pinklawan, hindi lang Makabayan, mamamayang Pilipino laban sa mga trapo at mga kurako. Kaya nga ang mabuti, ang pagkiling sa mabuti, wala namang tinitig ng kulay sa politika yan. Kung alam mong ito yung mabuti, di kampihan natin, di ba? Kaya nga yun nga, ituloy na lang natin yung sinasabi ni Trillanes pa, no? Maikli lang tong interview na to, pero magandang marinig nyo lahat. Ito pa. Ito yan. Pero sir, how are we certain na this has the blessings of Leni Robredo, itong hindi pagkakit kay Kiko sa stage. Also yung Rosa campaign. Rosa campaign daw. Sometimes it's just the supporters who do it. Minsan ganun po, or the local campaigners. Sabi ko nga, we're not born yesterday. Alam natin ito. Tsaka alam in fact nagma-micromanage yan si Leni sa kampanya noon. She will just feign ignorance para may deniability. Kaya ko nga sinight yung ginawa dun sa mga leftists noon na ang name drop, ako ang may ayaw. Pero hiningi niya yun. Sinabi niya yun sa akin na ako yung gagamitin niya. So kumbaga meron siyang ganong mga taktika para makuha niya yung mga kumbaga best of so many words, kumbaga. Pero alam niya yun. Siya yun eh. Meron lang kasi ang karamihan sa inyo, meron kayong image of Leni Robredo as somewhat parang pristine na pagkatao na naive sa politika. Alam niya yung mga taktika na ganyan. That, by the way, that doesn't make her a bad person. Ang sinasabi ko lang, meron siyang mga ganong laro. Alam niya yung mga ganyang laro ng politika. Yan. So, sabi ni ang dali mo maniwala sa fake news, unfollow ka na, nananahimik siya, busy sa mga sanaga si Madam Leni. Unang-una, hindi naman fake ang sinasabi natin. Sinabi naman talaga ni Trillanes yan. Yung pagsasabi ni Trillanes na ganito si Leni, hindi naman yun fake news, yung pagsasabi ni Trillanes. Ngayon, kung totoo ba yung sinasabi ni Trillanes o hindi ko naman bine-verify yun. Di ba? Ang sinasabi lang natin, galing yan kay Trillanes at yan yung balita. So, hindi yan fake news. Pero kung yung mismong laman ng sinabi ni Trillanes, si Trillanes lang nakakaalam noon. Di ba? Yung sinasabi niyang magkaibigang matalik si Sara at si Leni. In fact, sa tingin ko nga, hindi naman. Tingin ko talagang frustrated lang si Trillanes kay Leni Robredo. So hindi po yun fake news, yung sinasabi ko na ito ay balita, laman ng balita na ganito yung banat ni Trillanes kay Leni. In fact, pinarinig ko nga sa inyo yung interview ni Trillanes sa One News. So hindi yun fake news, yung interview na ginawa. Hindi yun fake news, no? O, Linda Reyes Cruz, I think bitter si Trillanes kasi di mag-agree si BP Leni sa mga diskarte niya. Plus si Risa ang manok niya, kaya now palang sinisiraan na nila si BP Leni. Ang tingin ko naman po dito, Ma'am Linda Reyes Cruz, bandang huli, mabubuo din yan. Siyempre, kahit naman ang oposisyon, may iba-ibang pananaw yan, iba-iba ang mga personalidad ng mga leaders, talagang dumadating yung time na may mga disagreements, may mga criticism kahit sa loob ng oposisyon. Normal yan sa demokrasya, no? Pero ako naniniwala, bandang uli, magsasama-sama naman lahat yan, magkakaisa tayo para talunin yung mga Duterte, di ba?
si Trillanes ang sisira ng oposisyon. Tingin ko naman hindi. Ano naman kasi in fairness kay Trillanes, talagang si Trillanes talaga yung pinakamatapang dyan na nagdiin sa mga Duterte, nag-follow up ng kaso sa mga ICC, yung mga bank account ni Duterte na galing sa drug lord, hawak ni Trillanes. Talagang ano dito, tingin ko naman talagang ang layunin ni Trillanes dito, durugin na talaga mga Duterte, no? Pero yun nga, yung mga banat niya kay Lenny, yun nga, sinasabi ko, unnecessary, hindi naman yun kinakailangan. Yun. Hindi yun kinakailangan, pero bandang huli, magkakaisa yan. So, siyempre, iisipin talaga niyan, paano matatalo yung mga Duterte? Ganun po yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ay humble opinion ko. Kaya nga sabi ko, from the start, pwede namang i-promote ni Trillanes si Risa bilang presidente, natatakbo, which is wala tayong tutol doon. Okay din yun. Nang hindi binabanatan si Lenny. Di ba? Pwede yun di ba? Kaya lang, yun nga, Trillanes is Trillanes. Kumbaga, nasasabi niya yan, malamang meron siyang mga batayan kasi sinasabi niya, personal knowledge niya yan. Talagang nasa loob siya ng circle ng pink. Di ba? Medays de Guzman, hindi paninira ang sinasabi ni Antonio Sani Trillanes. Kasi sa totoo lang, marami din mga kakampings, mga dilawan at mga nasa oposisyon. Ang gusto nilang uri ng leader, yung matapang, nagsakasalita. Ganong yung leader na gusto ng iba. Kumbaga, Laila de Lima type or Trillanes type na mga ganong tipo na nagsasalita, palaban, matapang, outspoken. Si Lenny kasi hindi naman talaga ganon. Si Lenny angat buhay, tumutulong, silent worker, ganon yung personalidad ni Lenny, di ba? And sinabi naman ni Trillanes dyan, yung mga political tactics ni Lenny, hindi naman ibig sabihin masama si Lenny. Sabi nga ni Trillanes, that does not make her a bad person, di ba? Parang, pero yun nga, sinasabi niya, yan yung mga hindi inosente si Lenny sa takbo ng politika. Kumbaga, marunong si Lenny sa mga takbo ng politika, hindi naman siya inosente. Di ba po, mga kabunyog, mga kababayan? Anong masasabi ninyo, ha? Kasi dapat pag-usapan din talaga to ng oposisyon, di ba? Mahalagang ito pinag-uusapan natin, hindi natin to tinatago kasi kailangan talaga para sa atin mabuo ang oposisyon Tayo sa bunyog, ang gusto ng bunyog, magkaisa, mabuo ang oposisyon. Isang napakalakas na puwersa kasama ang mamamayan, ang masa, para labanan itong mga trapong bulok, di ba? Ano ang dahilan bakit kailangan siraan nila si Lenny ngayon para palakasin si Risa? King Lord Lawson. Yun nga yung punto ko, King Lord. Parehas naman tayo ng punto. So, hindi kailangan na siraan si Lenny o komentuhan ng ganyan si Lenny para palakasin si Risa. Yun nga tama naman yung sinasabi mo, Lorena Bandalum, hi watching from Netherlands. Boka lang po si Trillanes sa kanyang opinion. Ituring na lang natin ang opinion ni Trillanes yan. Kung hindi tayo sangayon, hindi. Ganun lang yon. Ang mahalaga naman yan ay anti-Duterte pa rin yan. Lumalaban pa rin sa katiwalian. At kung yung in the same way naman, kung si Lenny man ay tahimik siya, meron siyang paraan kung paano yung diskarte niya sa politika, angat buhay, kung anong paraan ni Lenny at tahimik siya, irespeto natin. Ganun lang yan no? Hindi naman pare-pareho ang isip, ugali at personalidad ng mga tao. Magkakaiba talaga yan, Diba? Lorena Bandalum, salamat po sa 50 stars. At bukas, August 6, tulungan nyo, sama-sama po tayo, tulungan nyo ang bunyog. Kikilos tayo sa harap ng Senado, kakalampagin natin ang Senado. Kasi sinasabi bukas, August 6, pagpapasyahan po ng Senado yung dismissal, kung i-dismiss ba nila o hindi, yung impeachment complaint ni Sara Duterte, kasi nga naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema na dinedeklarang unconstitutional yung impeachment complaint. So ngayon, alam yung mga senador, forthwith sila ngayon, agad-agad sila, kumbaga talagang atat na atat, yun ang term natin, atat na atat. Forthwith na sila Chis Escudero na i-dismiss yung impeachment complaint. Kaya tayo bukas,
tayo sa Bunyog kasamang ibang grupong progresibo, kakalampagin natin uli ang Senado. Kaya tulungan niyo po ang Bunyog. Ano? Risa Sentry 2028, sabi ni Rob Abela. Salamat pala Ma'am Lorena sa 50 stars ha. Medays Di Guzman, nanonood. Okay. Okay, basahin ko. Willie Lopez, Pink in the EDSA tomorrow. Hindi po. Tayo po ay nasa Senado bukas, ano? Willie Lopez. At ewan ko kung yung ibang groups ay pupunta ng EDSA. Pero ang Bunyog po kasama ang Makabayan at ibang mga progresibo, nasa Senado po kami mga ngalampag. Kasi bukas po yung sesyon ng Senado ng impeachment court para pag-usapan yung kung i-dismiss yung kaso ni Sara Duterte, no? Kaya napakahalaga talaga na mga lampag tayo doon, ha? Sa harap po ng gate ng Senado yan, bukas po yan. Sir Idol Trillanes, wag mo na sanang pakialaman si Madam Leni Hirona. Robredo, busy po siya sa Naga. May respeto lang po si Madam. Pinuntahan siya alangan awayin, ipahiyaan niya ang isang tao. Tandaan, dami pumunta sa Naga, Erwin Tulfo, yung nagmura sa kanya, tinanggap niya pagbisita. Por respeto, si Robin, Bong Revilla, Willie Revilla may at iba pa. Sabi ni Archie Buddy Jimenez. Yun. Ako sangayon din ako doon, Archie, na irespeto. Irespeto yung style ni Leni, tactics ni Leni. Ganon din si Trillanes kung nakakapagsalita man siya ng ganyan. Alam natin ang hangad ni Trillanes talaga, palakasin ang oposisyon. Ano? Pero yun nga, dapat talaga din, again, uulitin ko, pwede talagang i-promote si Risa or tirahin ang mga Duterte na hindi kailangan tirahin si Leni, di ba? Ganun lang naman yun. So, ano-ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Basta tayo sa bunyog, gusto natin pagkakaisa na may prinsipyo. Yung magkaisa na ang oposisyon. Mula ngayon hanggang 2028 at sa mga susunod pang panahon na magsama-sama tayo sa issue ng bayan. Hindi dahil kay Leni o kay Trillanes o kay De Lima o kung sino pa man. Hindi dahil kulay dilaw ka o anong kulay mo, kundi ito kasi yung tama. Ito yung para sa bayan. Ang nagbubuklod sa atin, yung pagmamahal sa bayan. Hindi politiko, hindi personalidad. Hindi si Leni, hindi si Trillanes, hindi kung sino-sino. Kundi yung ating prinsipyo ng pagmamahal sa bayan. Yun yung dapat na nagbubuklod sa atin. Ano man yung pagkakaiba-iba natin magkaminsan sa mga pagtingin sa issue, kasi hindi naman tayo mga robot, talagang may mga panahong magkakaiba tayo ng pagtingin sa issue. Kagaya rin ni Leni Robredo at ni Trillanes, Senator Trillanes. May mga panahon na talagang magkaiba yung kanilang mga pananaw, di ba? Ganun lang natin yan inuunawa no. Lito Altares, dapat ipaglaban ng tama, stand for your rights and not for others' interest. Eksakto, Lito Altares. Ipaglaban yung tama, yung bayan. Yung bayan. Kahit sinong masagasaan na politiko, ganyan tayo sa bunyog Basta yung pagmamahal sa bayan, dun tayo magsama-sama, dun tayo magkaisa. Di ba, Ma'am Nancy N. Ong, maraming salamat, Ma'am Nancy N. Ong. Oo, nanonood si Ma'am Nancy, no? J. San Jose Marbida, pwede naman manok si Risa na di pakialaman si Leni dahil di nga natakbo sa national. Pwede naman At ang tingin ko po dyan, mga kababayan, mga kabunyog, bandang huli, magkakaisa din yan. Kasi siyempre ang oposisyon, makikita nila yung ating pangangailangan na magkaisa. Diba? Alam natin yan na bandang huli magkakaisa yan, magsasama-sama din tayo, no? Diba? Kasi mahal natin ang bayan Diba? Yun ang pinakamahalaga. Sabi ni Mario Oñate Cruzat, kay Risa na lang, ayaw ko dyan kay BP Leni. Kaya nga kung sinong gusto niyo, okay din naman. Huwag lang yung mga Duterte, di ba? Kumbaga, ang sa atin naman, mapaleni man yan, maparisa, basta matino. Mapalayla De Lima yan. Yung alam nating matino at may prinsipyo, di ba? Dante Gapulaw, dapat na din pong kalampagin si Leni upang magising ito sa katotohanan at matuto pong ipaglaban ang tama. Sabi ni Dante Gapulaw. Yun nga, nakakalampag na nga si Leni ni Trillanes, no? Kaya talagang si Leni Robredo, napaka-reserve kasi ang kanyang personality, no? Hindi siya outspoken, hindi siya vocal, nakagaya ni Trillanes at ni Laila De Lima. Pero malaking bagay nga talaga kung magiging vocal at outspoken at talagang lantad na nagsasalta si Robredo. Mas
lalakas ang loob ng mga pink na mga kakamping kapag si Leni Robredo nagsasalita. Totoo yan. At sinabi naman yan ni Trillanes, isang malakas na boses si Leni Robredo kung siya lamang ay talagang magsasalita. Pero kung hindi nga siya ganung tipo, edi irespeto natin. Ganun lamang yun, mga kababayan, mga kabunyog. Doble Leopoldo, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kaya iyan ang dapat. Eksakto, kabunyog, Kaboy, Kaboy Leopoldo Doble. Yun, kung anong tama, yun ay paglaban natin. Kung ano yung makabubuti sa bayan, sa mamamayang Pilipino, yan ang ipaglalaban natin. Napakasimple lang ng ating prinsipyo, Hindi tungkol to sa politika o sa politiko, kundi sa bayan, So yan, hanggang dito na lang ang ating vlog at sa mga nag-send ng star, maraming salamat po. O Kuleg Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Ito, humabol ng comment si Rembax. Okay si Risa dahil matapang, masyado kasing mabait si BP Leni. Diba? Sabi ni Rembax, Risa siya, Manding Quintana, magkakaisa naman yan sa 2028. Kailangan solid sila para hindi na makabalik ang mga dutae. Sir Kulek, sana solid ang oposisyon sa 2028. Yes. Hopefully, at yan ang pinapaglaban at pinapanalangin at talagang hinahangad ng bunyog. Kaya ang bunyog, ibig sabihin pagkakaisa. Pagkakaisa sa tama. Pagkakaisa sa prinsipyo, di ba? Hinahangad natin na magkaisa ang oposisyon. Hindi lamang sa 2028. Ngayon na. Now na, di ba? Kaya tayo, nalulungkot din tayo sa mga bira ni Trillanes kay Leni. Pero parehas naman natin yan nauunawaan kung ba't nagkakaganon. Di ba? Na-gets nyo ba mga kababayan yung ating punto, Ruben Cunanan, pagdating dyan, hindi ako maniwala kay Trillanes. Di ba? Maggie Mendoza, naniniwala ako na si Leni ay against Duterte kasi alam natin kung paano siya tinra na trato ni President Duterte nung naging vice siya. Na di siya kinilalang vice president ni President Duterte. Wala lang siguro nag-i-interview sa kanya kaya di siya nagsasalita, sabi ni Maggie Mendoza. In fact, nag-resign si Leni Robredo sa gabinete ni Duterte. Kasi nga inatsupwera talaga si Leni noon, di ba Ma'am Maggie, di ba? Tama po kayo, Ma'am Maggie Mendoza, So, Owen Santos. Sabi ni Owen Santos, talagang susuporta kami sa bunyog, Sir Kulek. Salamat, Owen Santos, Lolita Romero, Horizon Tiberos tayo. Basta ang bunyog, suportahan po ninyo. Bukas, ang bunyog ay nasa harap ng gate ng Senado. Mangangalampag na naman tayo. Para dito sa mga forthwith ng mga senador na atat na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Atat na atat sila Chis Escudero ngayon, matindi talaga sila Chis Escudero, Cynthia Manalo, nanonood. Si Madam Leni hindi nag-verbalize na gusto niyang tumakbo sa presidente sa 2028, sabi ni Kabunyog Cynthia Manalo. Wala pang sinasabi si Mayor Leni kung anong plano niya. Kung baga kay Leni, trabaho muna, di ba? Ganyan kasi talaga ang attitude ni Leni. Puro mga projects, mga angat buhay, di ba? Sa ngayon, pagdating sa mga politika o pagtakbo, walang announcement si Leni Robredo, So hanggang dito na lang ang ating vlog. Si Ariel Abella, siguro dahil walang suporta ni Leni sa impeachment ni Sara na dapat kasama ang pink sa rally, sabi ni Ariel Abella. Alam nyo, ito rin ang mapapayo ko sa mga pink, sa mga kakampinks. Ito lang, payo ko lang po ito, isang humble advice. Sa totoo lang po, mga kakampings, bakit kailangan intayin na magsalita si Leni para kumilos? Yan po ang challenge natin, di ba? Mga kakampings, nasasabi nyo, gobyernong tapat, angat buhay lahat. Di ba? Yan ang ng mga kakampings na pinasimulan, pinalaganap na kaisipan. Which ang bunyog ay sumuporta sa kay Leni, kakampings tayo nung eleksyon, di ba? So, nakalagay doon, gobyernong tapat, angat buhay lahat. Kaya ang challenge ko po ay ganito. Ang tanong ko rin ay ganito. Kailangan bang magsalita si Leni Robredo at mag-utos si Leni Robredo sa mga kakampings bago sumama sa mga pagkilos? Tingin ko hindi naman po kailangan Mainam kung nagsasalita si Leni. Kung hindi nga at hindi nga nagsasalita,
O, iintayin pa ba natin si Leni na magsalita? Tingin ko po hindi naman kailangan. Di kumilos na tayo dahil kung alam natin na ito ang tama, gawin natin. Kung kaya natin kumilos, bakit hindi? Hindi na kailangan intayin pa si Leni Robredo o si Trillanes o kung sinong Poncio Pilato o mga leader na magsasalita sila. Hindi eh. Kung tayo bilang Pilipino po, hindi bilang pink o anong kulay, bilang Pilipino, bilang tao, alam natin ang tama na ito yung tama at binabastos na ang katotohanan at pinagtatakpan ng katotohanan at naghahari na ang mga magnanakaw, ang mga mandarambong, ang mga sinungaling, ang mga manloloko, abay kailangan nating kumilos. Mayroon mang basbas si Leni o wala. May sinasabi man si Leni o si Trillanes o wala. Pag alam natin ang tama, kumilos tayo. Yun yung pinupunto ni Kulex Soliman at ng Bunyog, di ba? Mainam kung nagsasalita si Leni. Maganda yun, okay yun. Pero kung hindi, kumilos pa rin tayo, di ba? Ganun yun. Kasi hindi naman tayo nakadepende kay Leni Robredo o kay Trillanes eh. Nakadepende tayo sa prinsipyo na pinaglalaban. Ganun po ang Bunyog eh. Tayo, ang Bunyog kasi, ito yung tama, ipaglaban natin. Pag mali, lalabanan natin yan. Kukontrahin natin yan kasi mali yan. So yung mga confidential fund, pagnanakaw, katiwalian, lalabanan ng Bunyog dyan. May politiko man o wala na magsasalita. Tayo mismo ang kikilos kasi tayo ang mamamayan. Yun yung dapat na itinatanim natin sa ating isip. Ang pagmamahal natin sa bayan ay hindi nakadepende sa kahit sinong politiko, kundi nakadepende sa ating prinsipyo. Yung kahandaan po natin yan na kumilos sa abot ng ating makakaya. Pwedeng sa rally, pwedeng nagbibigay ng suporta sa pinansya, maraming paraan eh. Para mahalin ang bayan, kumilos, pwedeng ipagdasal natin ang mga pagkilos ng mamamayan, ipagdasal natin ba? Napakaraming paraan. Pag-share sa social media, kaya itong aking vlog, i-share nyo. Pagkilos na rin yan, di ba? Para ipalaganap natin ang katotohanan. So, hindi kailangan na magsalita si Leni Robredo o kung si Laila o kung sino pa man, naiintayin pa natin. Hindi. Alam na nga natin, binabastos tayo ni Sara Duterte. Alam na natin, naghahari ang mga insertion ng mga pork barrel sa ating national budget. Bilyon-bilyon ang ninanakaw. Ng mga magnanakaw sa gobyerno, mga senador, congressman, governor, mga tiwali. Kumilos tayo, lumaban tayo. Kasi yan ang tama. Hindi kailangan na intayin pa ang mga panawagan ng mga politiko. Hindi po. Agree po ako, Sir Kulex Soliman. Salamat, Ma'am Cynthia Manalo. Mike Martinez, watching from California, USA. Go Bunyog. Salamat, Mike Martinez. Sana'y kaya sige, nakakalungkot ito. Binabanatan ni Trillanes si Leni, which is sinasabi ko naman, hindi naman sinungaling na tao si Trillanes, pero tingin ko po, hindi na kinakailangan niyang mga banat na yan. Unnecessary yan. Unnecessary. Kasi bandang huli, para sa Bunyog, dapat nagkakaisa ang oposisyon. Hindi lamang sa bandang huli, kundi ngayon na. Dapat nagkakaisa tayo. Sa prinsipyo, kung anong tama, kung anong totoo, kung ano yung pagmamahal sa bayan, doon tayo nagkakaisa. So yun po ang aking masasabi dyan sa nangyaring issue na yan, between Trillanes at Leni Robredo, no? So Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.